Yes, Mike, matapos nga makubkob ng militar ang isa sa tinuturing na baluarte ng MNLF Miswari faction sa Lustre Street dito sa Barangay Santa Catalina ay ilan nga sa mga residente nagtakang bumalik sa kanilang mga tahanan pero pinawalan sila ng mga otoridad dahil lukha pa raw delikado. Ito ang KGK building sa Lustre Street, higit isang linggo mula ng sumiklabang giyera sa bahaging ito ng Zamboanga City. Abandonado, tatad ng tama ng bala at halos bumigay na. Dito raw nagkuta ang mga rebeldeng MNLF pero kahapon tuluyan ang nabawi ng militar ang gusali. Makikita natin yung KGK building sa gusali na nagkuta o malo. Kaya naman matapos mapanood ng mga taga Lustre Street na napasok ng media ang bukana ng kanilang lugar, maraming residente ang nagbakasakali na makapasok sa komunidad. Pero dahil hindi pa clear sa bomba o ibang MNLF fighters ang lugar, hindi pinapasok ang mga tao. Ilan lang sa nagabang ang magkapatid na Mary Jane Camco at Mary Ann Fidel. Si Mary Ann, hindi nga naiwasang maluha na makausap ng GMA News. Nasa gilid ng daw ng KGK building ang bahay nila. Naiwan daw doon ang may sakit nilang ina na si Elizabeth Bannister, 58 anyos, at 75 taong gulang na si Lolo Vicente Climaco. Nang lumusog daw kasi ng Lunes ang non-Miswari faction ng MNLF, inuna nilang ilikas ang mga bata. Hindi talaga pag makatulog kasi gusto ko talaga ang nanay kung makuha talaga pati yung lolo ko. Kung makuha lang kung kailang bahala na kung anong mangyari doon sa bahay namin. Basta ang pamilya lang namin secure talaga. Sino man naka-insure doon sa may KGK building sa Lustre, please, kung pwede, i-rescue nyo na ang lolo at saka nanay ko. Nasa loob sila ng bahay. Yun lang talaga hinihiling ko. Sila mas-robet hanggang pwede pa, hanggang makuha pa sila. Kanina mag-alas 10 ng umaga, narinig ang sunod-sunod na putok at pagsabog sa Santa Catalina, kasunod ng isa na namang sunog. Ayon sa aming source, 10 metro lang ang layo ng sunog sa KGK building. Napula din ang sunog makapananghali. Patunay daw ito na may mga rebelde pa rin malapit sa Lustre Street. May isang katawan ng pininiwalang MNLF na inilabas mula sa Santa Catalina kaninang umaga. Kanatanghali naman, 2 MNLF ang sumuko sa pamahalaan. Ayon sa AFP, may mga grupo pa ng MNLF ang naiwan sa Zamboanga City, nagkukubli kasamang ilan pa ring bihag nila at lubit man daw ang bilang ng mga rebelde at kahit pinaniniwalang kalat-kalat na, hindi pa rin daw ganun kadali ang laban. Ito, madaming pwedeng pagtabuan. Kailangan bigyan natin ng tugon itong mga natitira na ito para hindi na sila magkasip ng katulungan o kaya kapakamakan dito sa mga civilians. Ang KGK building may tuturing na stronghold ng MNLF faction. Boarding house daw ang 3 palapag na gusali. May kataasan kaya may tuturing na strategic. Doon daw pumweso ang mga sniper ng rebelde. May grocery store din daw sa unang palapag kaya may supply ng pagkain at inumin. Katapat naman halos ng KGK building ang tindahan ng pamilya ni Father Michael Ofana na kinuhanan din daw ng pagkain ng grupo ni Malik. Ilan daw sa mga bihag ang ginawa pang cook ng mga rebelde. Samantala, isang lalaking sinama ng mga PNP scout kanina dahil umano sa kahina-hinalang kilos papasok ng Santa Catalina. Nakihalubilo ang lalaking ito sa mga taga-media. Isang 15 anyos na binatinjurid ang isinama ng otoridad dahil din sa kahina-hinalang kilos. Bakit ka nandito ngayon? Anong gagawin mo? Saan? Talon. Saan ka pupunta? Talon. Anong gagawin mo doon? Sa Ati mo? Wala mo lang kapupunta dyan. Tapos, punta ka sa talong-talong. Mike, sa kabila nga nung pagsabog at ilang putok ay masasabi nga natin na mas tahimik na ang sitwasyon sa Barangay Santa Catalina. Pero sa kabila niyan, Mike, ay magpapatuloy daw ang clearing operation ng militar. Mike. Maraming salamat.